Well, mga ka-RSP, tuwing may sunog, nakakalungkot na madalas wala tayong magawa kundi panoorin na lang na maging abo ang ating mga pinaghirapan dahil kailangan nating unahin ang ating kaligtasan. Sa ganitong panahon, ang ating maasahan ay tanging ang mga magigiting na mga firefighters o bumbero. At 10 po sa kanila ang kinilala ng Bureau of Fire Protection bilang 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2025. Kilalanin natin ng 3 sa kanila na sina Fire Superintendent Anthony Royo Arroyo, Fire Senior Inspector Carl Errol Rojales, at Fire Superintendent Josephus Alburo. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome! Good morning! And of course, congratulations sa ating Yun. mga awardees. Well, tell us a little bit about the 2025 10 Outstanding Firefighters of the Philippines. Paano po ba yung naging proseso po ng pagpili din po sa ating mga naparangalan? Actually po, ang nagbigay ng parangal na yan ay ang SM Prime. At sila po ang nagproseso sa out of many candidates from the Bureau of Fire Protection. At yun po na bigyan ng parangal ang mga awardees natin. Okay, so we are joined by the 2 of the awardees. Tama po. Congratulations sa... Anong pakiramdam po nung nalaman po ninyong award kayo? Ako po ay overwhelming po, humbled dun sa ano. Siyempre mapasalamat po tayo kay Lord sa ano kasi sa dami po ng hirap sa service is na-recognize din naman pala. So kaya po nagpapasalamat po ako. Grateful po ako nun. Yes po. So katulad din po nung kay Sir Alburo, unang-una ko pong naramdaman is magpasalamat po kay Lord. Talaga pong God's perfect timing kasi bilang public servant po, kami po ay talagang nakadedicate po para magtrabaho lang, trabaho ng trabaho. Hindi po namin binibilang yung mga accomplishment. Actually po yung 10 Outstanding Firefighters of the Philippines ng SM Prime is ano lang po, last year lang po siya nangyari. So yung First amin po mga ever. accomplishment po, hindi naman po namin siya binibilang, is naging edge po namin siya para po maging winners po dito po sa 10 Outstanding Firefighters. Dati kasi nung reporter ako, most of the coverages na napupuntahan ko sunog. Opo. At talagang yung mga bumbero natin, talagang hindi mo makakausap yan hanggat hindi nagpa-fire out. Hanggat walang sinasabi ng fire out, hindi mo makakausap kasi busy sila. Tapos minsan, pagkatapos ng sunog, minsan talaga makaramdaman mo yung pagod nila. Minsan talagang tulala na sa pagod. Tapos hindi na kumakain. Minsan pag matagal yung sunog eh. Di ba? So, sa inyo pong experiences, Sir Rojales, Sir Alburo, ano po yung isa sa mga one for the books ninyo, yung hindi niyo po makakalimutan o yung tatatak sa inyo? Sir Rojales. Para pong ano kasi sa dinami-rami po ng responde ko, bilang emergency medical responder po noon, na-ascend din po ako sa firefighting sa SRU. Sa medical na lang po is nakapag-handle po ako ng 792 na individuals po. Excluding po yung mga nagpapakuha lang ng BP. So talaga pong ramdam na ramdam ko po as in yung kahit yung kanilang mga story before that is part po siya ng aming documentation. Wow. Kaya parang dinala ko po siya. And at the same time, yung po, meron din po kasi mga incident na mga na-resuscitate kami. Wow. Opo. Sa akin po personally, 6 po yung na-resuscitate ko na 6. buhay. 6 yung mga parang na-revive mo, Sir Alburo. Ang pinaka tumatak po sa akin hindi po sa sunog, kung hindi po yung sa Bagyong Odette. Kasi nung sa Bagyong Odette, lahat po na parang meron pong government shutdown. Kasi napakalakas po nasa Cebu po ako noon, napakalakas po ng hangin. Mga bumbero lang po yung nasa daan, mga bumbero lang yung nagre-rescue. May isang 70 years old doon na 70 years old na lola na nadaganan siya nung counterweight nung crane. So ilang tons po 'yun. Ngayon po, ilang oras namin 'yon na inextricate. Napakahirap. Doon ko po nakita na pag yung mga firefighters or responders natin, rescuers, at hindi po ni-risk, marami pong magsasuffer or marami pong magsasuffer na walang tulong. Kaya tumatak po yun sa akin. Sabi ko, privilege po na magsilbi po lagi. Ano po ba yung pinakamahirap na bahagi rin po ng inyong trabaho na hindi po madalas na nakikita po ng publiko?
Para po sa akin yung layo po sa pamilya. Kasi kung isasampu yung 12 months sa isang taon, baka wala pa po sa isang buwan ko po silang nakakasama. So minsan na lang po tayong tinadhana magsama ng aking pamilya, ay kailangan pa pong maghiwalay. Dahil po sa mga tungkuling nakaatang sa balikat naming mga bombero, pag-responde po namin, nandiyan po yung dasal nila, panalangin, na sana ligtas kami at magampanan yung aming mga trabaho sa pagsilbi po sa ating bayan. Sir Albur. So sa akin naman, parang copy-paste lang kami ni Carl. Ganun talaga. Napakahirap talaga ng nawawalay sa pamilya. Yung misis ko rin kasi ay tatrabaho din. Nakakalungkot. Minsan, hindi mo matinan yung PTA meetings, yung ano ng mga anak. Even gusto mong turuan ng assignment, di mo magagawa. Kahit may video call na kasi mahirap talaga. Yung gusto mong sunduin at ihatid yung anak mo sa school. Yung nakikita mo pag nagjo-duty ka na yung ibang pamilya na hatid na susundin nila yung anak natin, hindi mo magagawa yun sa So, sarili mo. on-call po kayo no? Parang ganon, Oo, on-call hindi kayo. mo alam kasi kailan talaga magkakasunog, di ba? o kailan magkakaroon ng operation. Kasi nga kasama din kayo even sa clearing operations di ba? So, maselan talaga yung trabaho din. Well, kay Fire Senior Superintendent Arroyo, ano po yung impact na gusto po ng BFP na iwan po nitong 10 outstanding firefighters of the Philippines? Ito po ay talagang challenge sa lahat ng mga kawanihan na namin na aktibo na to really strive more dahil ito po ang napili na talagang maliban sa really dedicating their lives to a cause greater than themselves, no? At alam niyo po sa aming BFP mission objective, which is to really save lives and properties, ay talagang responsibilidad that holds the salvation of lives on the palms of our hand. Kaya malaking challenge po yan. At ito po ay ang BFP ay encompasses hindi lamang sa firefighting, no? Nabanggit ni Senior Inspector Carl na pati po emergency medical services, no? At gayon din ang mga rescue services, no? At meron pa rin kaming mga prevention aspect, yung mga inspection. So yan po ay malaking challenge sa lahat po ng kawanihan ng mga kasalukuyang Bureau of Fire Protection to really strive for best, no? Para mabigyan pansin at paparangalan din tulad ng mga awardee natin dito. Ayan. Siguro I would like to ask the awardees, kanino nyo ino-offer itong parangal na itong inyong natanggap? Apo. So, sa akin po, ino-offer ko po ito ng una kay Lord. Kasi siya po yung nagbibigay sa atin ng strength to go beyond po. Pag nasa responde po kami, nakikita namin yung mga umiiyak, nakikita po namin yung mga nasugatan, binibigyan po niya kami ng lakas Based on my experience po, parang lahat nag-slow mo. Ang lakas ng senses ko po niyan. Kahit yung mga nasa peripheral ko, makikita ko po. Adrenaline, ano? Opo, may nandun po talaga yung adrenaline. And maraming beses na po talaga na muntik na ako mamatay sa responde. Nandiyan po yung muntik na akong makuryente ng high tension wires. Kung hindi lang ako sinabihan nung kasama ko na EMS before nung nababae na, Sir Carl, wag dyan, may kuryente. Kasi nararamdaman ko yung adrenaline, nandyan na lang yung pasyente. Oo. Nung mag-move na ako, Sir, wag ka dyan, may kuryente. Then another po yung nagka-COVID. And yun po yung nagmaneho din po ako ng ambulansya na parang may nagsasabing stop ka lang. Kahit sinasabi nun, Sir Carl, tara na, tara na. Kasi naririnig ko may mabilis na parang sports car parating. Kung nag-move lang pala po ako ng kahit 1 second, Pati kayo. ako po yung tatamaan po nung ano. Grabe, very Grabe, risky ano? talaga Kaya itong napakalaking tulong po talaga ni Lord at ang pagmamahal po at dasal, suporta ng ating pamilya, mga kasamahan at mga mentors po pagdating sa paggampanan or pagtupad po ng tungkulin namin. Si Sir Sir Albur. Inaalay ko po to. Pareho na kami ka. Siyempre, all glory and honors. Sa kanya naman yun. Pero aside po nun, inaalay ko po yung award ko sa namayapa kong auntie. Yung auntie ko kasi hindi pa uso brigada eskwela. Siya yung guro na nasa itaas ng bubong. Na nagpupukpok, naglalagari, nagpipintura. Inaalay ko rin to siyempre sa family ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa misis, sa mga anak ko. At inaalay ko din to sa mga kawani ng gobyerno na patuloy na nagsisilbi at gumagawa ng kabutihan
kahit pagod na. Ayan. Saludo po kami sa inyo, Para sa bayan. Correct, para sa bayan. At saka, alam mo yun, every time merong sunog, laging mong iniisip na ko yung pamilya ko, Oo. kailangan ko maging safe with this Yes. job. Diba? Kasi may uuwian ka, but then again, they really focus on saving the lives of our fellow Filipinos kapag may mga ganitong insidente. Thank you po for your service to the country. Maraming salamat po. Sa inyong serbisyo, sa inyong pong panahon. Thank you so much po. At we're proud of you. At muli, mga ka-RSP, nakapanayan po natin sina Fire Superintendent Anthony Royo Arroyo, Fire Senior Inspector Carl Errol Rojales, at Fire Superintendent Josephus Alburo. Thank you very much. Salamat po. In advance, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po.